RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa to, ang sa ato sa Maradyaw na kabubuto ng Unique Maximum Toothpaste, tatak alas 8:29. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Maradyaw na buntag na sa din sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw. Sabado, Pizza 25 na Abril 2026. Welcome din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Ako si Radyoman Gaydol Fuchu magigiban din sa ato matag Sabado na programa. O kumusta ang tanan nato ng mga suking tigpaminaw sa 74 ka mga barangay sakop din sa ato syudad. Doon sa Siargao sa Bukas Grande Island sa Dinagata Province, Southern Leyte sa mga kalungsuran kutob sa mabuta sa ato Sibya sa Agusan Norte, Agusan Sur o Surigao del Sur. Hinaot na sa kamo sa kahimsog kanunay sa ilang mga panglawas kuman na adlaw nga Sabado. Init karadzaw ang ato panahon sa tibuok ka syudad sa ng probinsya ng Surigao del Norte. Adyo ka mo pagkumpiyansa kay kagahapon maabot sa 33 degrees Celsius ang heat index din sa tibuok ka syudad sa ng probinsya. O nagpahimangno na daan kuman ang City Disaster Risk Reduction Management Council na jaoy ato mga pag posible na mga pag matud pa pagtaas pagdod ng temperatura mo gani na tungod sa kahuyaw an ato water source sa parang-parang watershed nagpaymangno sa ban SMWD na may kunhod ang level sa tubig diron sa parang-parang watershed mug na ini sa inin kahuyaw sa pila na kasimana na wayay initaglaong pauyan so ato tag paymangnuan ang tanan na kinahanglan kung maagasan kamo ng tubig kinahanglan na mangandam kamo o mulungtad pa na napila ka buyan an huyaw kuman ato masinapi sumaya pa ng pag-asa o kinahanglan an ato pagtipid pareho ra sa pagtipid na nato mga kwarta tipid sab kita kuman sa tubig di magusik-usik kainin iban waya pagadud hangtod kuman maagasin na tubig ang ilatag sa tagsa ka mga gripo so dili ang ayan na maghimo kamo na pag-usik-usik na tubig swerte kamo kun maagasan amo daon na i-take advantage matud pa magpundo tanan na mga pwede mapunduhan ng tubig butang inidyo kay minus kadud na ang supply ng tubig nato daon pa mga linya na nangadaot na tagdazaw nagdiclogging kuman naglimpyo isam nagrepair ang SMWD so kuman na arang kainit na panahon di magkumpiyansa kinahanglan isab nato ligunon na nato mga resistensya para di kita ma-dehydrate kay kung init ang panahon amo ini ang sagad na ay mga heat stroke na mahitabo labi na paglikay kamo sa paggawas-gawas sa mga oras na alas 10 ngadto na alas 3 sa hapon so kinahanglan na matud pa mag-inom na tubig para dili ma-dehydrate kay sagad kung dili gani heat stroke iban mag-cramps takihon ng kasing-kasing mutaas nato mga BP kuyang nato mga tuyong kuyang sab nato tubig sa ato lawas so amping ang tanan paliguna ni mga resistensya pinagi na sa pag-inom ng mga multivitamins o lakip na niini ang pagkaon ng nutritious foods pareho ng mga gulay o prutas para dinhilig-on nato panglawas iban sa pagpaludyo ng D3 Biofood Supplement para maresistensyahan na nato lawas inom ng D3 Biofood Supplement kada adlaw para sa ato igo-igo na resistensya sa ato panglawas. Ang D3 Biofood Supplement mapalitan sa tanan ng mga drugstores, grocery stores dinhi sa ato syudad sa nan probinsya. O pasalamatan sa nato ang Greenstone Mining Resources na padadon na nag suporta sa mga programa, mga kalihukan ng RMN na DXRS Surigao ang Greenstone Mining Resources dahil may nukad ang ila operasyon sa barangay Kawilan na Tubod Surigao del Norte. O pasalamat sa kita sa Megasoft Hygienic Products Incorporated ang tigimo
ng Lampin Pants Baby Diaper na mapalit ang kuman sa tanan mga drugstores sa grocery stores sa nationwide. Mega absorbent, mega affordable o 12 oras na mulungtad kay baby skin friendly pagazod ang Lampin Pants Baby Diaper. Ang Mega Soft Hygienic Products Incorporated amoy sabtig himo anan Caesar Sanitary Napkin na number 1 na feminine pad kuman sa Pilipinas o para sa ijo mga heavy flow gamit ang Caesar Sanitary Napkin o sa everyday comfort gamit anan Caesar sa panty liners. Mapalit na sa ijo mga suki ng mga drugstores, grocery stores o bisan dito sa ijo mga silingan ng mga sari-sari stores nationwide. O pista kuman sa Barangay San Juan. Happy fiesta San Vicente Ferrer. Sa tanan nato ng mga parokyano o mga barangayano diyan sa Barangay San Juan. Happy fiesta. Diyan sa mga manhaga diha kumanan mga kaon, no? Amping kamo og marajaw na pag sa ulog sa ijo kapistahan Barangay San Juan. Ako i-greet na ako mga batchmate diha. Matod palagi na krisis ko man dili magapista kaya wayay tubig kalisod magapista amo gudson iban ala panimbara kang kamo. Happy fiesta sa ako batchmate Salome Zapater and family didong kay Melvi sa Salome Zapater. Happy fiesta sa ijo o nahibayo kita na kuman arang ka krisis o kinahanglan lamang gud na mag-budget. Anyway, na ato din importante na magsaulog sa pista pinaagi na sa pagpasalamat sa ato kahitasan labi na sa ato mahal na patron. Happy fiesta. O sa sunod na adlaw sa pista sa Barangay Mati sa Putsan, Sitio Putsan dito sa ilan ni Winston Insomo. Ato dani advance pag-greeting si Winston Insomo and family kay para di kita kalimtan paghagad sa ila pista. Sa may Sitio Putsan. Happy fiesta Winston Insomo and family kay Kapitan Norberto Bruzon anan na Barangay Mati. Salamat gud karadyo sa pag-assister sa amo feeding program karadyo kahapon na adlaw kap o kay Barangay Kagawad sa chairman sa Peace and Order dito sa Barangay Mati si Kagawad Crisanto Bunutan, angkol ni Winston. Salamat karadyo sa pag-assister sa amo dito sa may Sitio Tagbasingan, Mati, Surigao City. Naibayo ba ka mo na diri sa taga-Sitio Tagbasingan, nato mga mamanuan ng mga nanay, padadyon gihapon, anila taglaong pagpaningkamot, talabi na kuman kay kalisod na panahon ng krisis, mahala mga palaliton, o sila, nahinabit nato kagahapon na napipila sa ila, matod pa nila na mapasalamaton sila sa pagbisita ng RMN inin mga feeding program nakatabang labi na sa ilang mga kabataan na dyan magpakaon sa ilang maghatag nan inin pareho sa taghatag kagahapon ng RMN na DXRS Surigao dungan sa 57th anniversary inin ato ang mga tambay mga duwaan sa bata lakip na ang mga gamit sa panimayay labi na inin mga sabon gamit mga ini para sa ato ang mga nanay. So mapasalamaton sila nakabisita tungod kay matod pa nila arang kalisod ang panahon ma'am, dili gani basta-basta kami makaon usahay sa katuyo sa isa ka adlaw ug ila dinhi tagahimo padadyon an ila pagpamiling kay amo gud ini naanda nila gikan pa sa una o gahangtod kuman. Ini kuman ang dugang detalye sa ini na report ni Radyoman Gerson Fentes. DXRS Radyoman Report. Taliwala sa kalisod sa kahimtang labi sa kapobrehon apan ang ato ang mga kaigsunan nga mga mamanwa gi bisita kagahapon adlaw at usab sa gihimong anibersaryo ng RMN DXRS Surigao sa pagpahigayon og pagpakaon sa ato ang mga kabataan diha sa may Sitio Tagbasingan sa Barangay Mati sakop ning syudad. Sa tumong kalipay nining ato ang mga kaigsunan Radyoman gay usa-usa ato ang gibisita ang ilang mga kahimtang labi na gyud ang ato ang pagpakisayod ng kumusta ang ilang adlaw-adlaw nga
panginabuhi kuda kumusta usab ang ilahang estado sa kinabuhi radyo man gay diin ang ato ang mga kaigsunan labi na gyud ato ang mga kababadjinhan na diha sa may area ng Sitio Tagbasingan sa Barangay Mati ang mga nagunang panginabuhi ni radyo man gay kanira yung mga pagpamiling o kining ato ang mga pagpanguhag buyawan sa nagadayang parte dinha sa may Barangay Mati. Nagbutyag usab nini usa ka nagngalang Rosalie Hubasan 49 anyos na adunay mga anak nga naglangkob sa tuyo ka mga anak ug ang bana usab nini usa-usab ka mga mamilingay ni nahitabo ang maong insidente nga wala damha ang pagsikop nini nga sa ato ang mga kapulisan labi na gyud ang pagpakgang ning illegal nga pagmina dinha sa may area nan Barangay Mati din usa ang ijang bana ang nadakpan og naningkamot taon ang ato ang mga kababadjinhan labi na gyud kini si Rosalie Hubasan sa Pangidaron 49 anyos ang naningkamot para mabuhi ang ijang pamilya. Og niadtong tungod ra radyo man gay ato ang gibisita ang panimalay ni Mrs. Rosalie Hubasan tagbutyag usab nini ang ilahang adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Katiguangan namo maunay akong namatan ako mismo. Namatan ako ang pamilyang Og sa to ang nahimo nga exclusive interview radyo man gay tagbutyag usab nini ang ilahang tinguha labi na gyud ang pagbutyag sa Armen di Isares kun uno ang ilang estado sa kinabuhi. Adlaw-adlaw mao na imong panginabuhi. Siyempre na ay mga kasi adlaw-adlaw sa mamili. Ginapmay pero sa magkukuan lagi may kay. ang panginabuhi kasi adlaw-adlaw sa mamili. Ginapmay pero sa magkukuan lagi may kay. Kuan ra sila. Dakpon man lagi. Ya para sa mga wis na tuna, gani imbay na dako nagludi pagkasud. na. Dako pa kayo Kuan ni ra sila problema kay Margaha, ang margarang mga wis na gani. Gidako Siyempre, pagkasud. kani, Dako pa kayo may problema kay 30 mil baya ang piyansa. Okay. Siyempre, kaning wala ko ito ay ako rin nagbiyok na lang kaya kung bana nagpriso sila ka siman at lang adlaw dito sila na presyo niya na ka laap-laap ako sa kung asa ko mangita sa akong itabangan ni nga ikakuan nga piyansa ang amo ang kuan Sa laktod nga pag-istorya kamo mo diri nga mga babaji. pero magbayad kayo sir. Okay. Sa laktod nga pag-istorya kamo hamok mo diri nga mga babaji. Oo, mga baji kasagaran diri sir mamiling ka sabi mukha ba gagi sa among mga bana tungod sa kalisod karon kay kung bana ra pa sa den pas mo ka sa pamilya sir kay dili baya adlaw-adlaw ang ilang kita kay siyempre makakuha binuwa duwa ka pikasan na ay swertihan mga asawa mo apag gayud ni pamilya siyempre makakuha ni duwa Sila man po'y kitaon na ng gram. na ay kanang gramo ni swertihan mo sir ang kitaon ana is gramo pa pero sa isla naman ang gramo swerte ka man yun. Pila man po'y kitaon na ng gramo. Kanang gramo ni mo sir ang kitaon ana is sa isla na lang ang gramo ka Dugay na mo magkining panginabuhi. sa bugas karon grabe ng kabangan na kanang palalitong bayan Dugay na mo magkining panginabuhi. Sir, sugod pa sa katiguangan namo maunay akong namatan ako mismo namatan ako ang pamiling gadon kay maunay panginabuhi sa akong ginikanan maupod na amo gisunod kay wagod mi magpakahuman natural na ayo mi diri sa bukid manginabuhi niya karon sa karon ni dakpon pa mi unsa na may amo mahimo kung dakpon mi sir asa mi mangita pangwarta namo nga wala mi mintinan nga trabaho kundi kami ray among naandan gayon pa na trabaho pamiling unsa may amo niya kung mapanidakpon sa unsa may amo kanang ipakaon sa mga pamilya sa syudad lagi dakpon sa di ba mga kapulisan unsa may amo mahimo sir trimestrera unsa may amo ipakaon sa mga pamilya mo panginabuhi di ba magtanong pagpapapras na mo trimestera dili ba yan na adlaw-adlaw maya mo panginabuhi pagamahalan nga unta ang panginabuhi adlaw-adlaw mamiling nga gud sir so mahangyo gyud ni sa Mahatlok mi nga pagamhanan nga unta sir tungutan mi ninyo sa among panginabuhi nga pamiling kay mahadlok ni nga mamili niya madakpan niya ang piyansa ba ya dili lalim 30 mil niya ang amo ang income sa matag adlaw ginagmay para lang makakaon ang among pamilya among mga kuan diri ka mga anak pamilya na lang namo kay para lang makatabang mis among bana nga mauna makapalit mig bugas makapalit mig panutan nya makita ra usahay napagit time nga dili mi makabaligya dili mi makabuyawan wala gyud mi makaon para atong napriso akong bana nga gidakop sa
naggulmil sa kanang Makaabot akong bana margaha, para wa mi kikaon anang gabi isip kay mao ang gipaabot nga ari na may kay nadakpan. makaabot akong bana kay para makapalit mi bugas wa mi gikaon kay Ang tibig sa pamahayag ni Rosalio Aduba sa exclusive interview ng RMN DXRS kalabot na sa ilahang nga matag-adlaw nga pagpanginabuhi labi na gyud sa tuang nga mga kaigsuonan labi na gyud mga asawa diha sa mga Mamanwa tribe nga una sa ilahang nga mga panginabuhian ang pagpamiling labi na gyud ang pagpangupras o guban pang panginabuhi para mabuhi ang ilang pamilya. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Jerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. So dili nato mabasol sabi ni nato ang mga nanay diha bisan mga kabataan kagahapon may miduol na nanay di doon sa may sitio Tagbasingan na matud Paniza. An ija 12 anyos 13 anyos na anak mamiling na mamaday ni sila tabang-tabang di doon na nuhangyo siya na ma'am taglista ra ba di doon para sa feeding program anako anak unta salinan siya kay jadto pa na miling. Makakaon man lamang og makapuyos na ninidyo gipanhatag na tambay og iban pa. So ini ang panginabuhian nato ang mga Mamanwa tribe o ini nato mga IPs didon bisan ang ilang mga gagmay na mga kabataan amo gani na matud pa ni leader nila na si Juanito Baluklok na mapasalamaton sila sa ini na mga parihan ng ini mga institusyon, mga organisasyon mga LGU na mo bisita doon sa ila maghatag sa ila na inin paghatod na ini mga services labi na mga pagkaon ila mga panginahanglan bugas kay dako ini sa natabang ang ato sa ila labi na sa kalisod ako man na mahal ang mga palaliton usahay di sila makapamiling gamay ra ni ila kita o usay masakpan pagazud madakpan sila o maapil nan ini na mga pag-raid na nato kagamanan. So ini an ila taga tinguha ko man na makahimo isab anan dugang pa ng mga programa nato kagamanan para dinhi masuportahan ang ila tag-sa ka mga pamilya. O paningkamutan isab ng RMN na DXRS Surigao na muhimo pa na dugang ng mga programa nakapostan isab na nato mga IPs pareho na ini nato mga Mamanwa diyon sa sitio Tagbasingan, Barangay Mati, Surigao City. O salamat sa ato ang mga nag-sponsor kagahapon sa 57th anniversary celebration ng RMN DXRS sa ato ang Maria Corina Kanoy feeding program na tagpalusuhan na sa ato anan RMN na Foundation. O dungan na ini nakapakaon kita ng 200 kapinkon kuyang ng mga kabataan lakip na ilang mga nanay na ato mga senior citizens. O dungan ini sa pagpalusu sa ato anan wangwang tapsihan pinaagi na nila Mr. and Mrs. Rafoncil Orsihola, Joshua Pedronio, Barangay Washington Council, Honorable Christopher Boyet Boniti, Barangay Kapitan. Salamat karadyo Kap Boyet Aboniti. Sa Cardinal Bake Shop ay naagina nila Maria Bibot Bonpin o Riz William Bonpin and Chris J. Salon pinaagina sa magtiayo na sila Christy Altajeros o JR Cortez. Surigao City Fire Station sa pagpanguyo anan Fire Station Fire Marshal Eduardo Quinto Jr. Kay Honorable Norberto Bruzon ng Barangay Mati o ni Barangay Kagawad Crisanto Bunutan nan Barangay Mati. So salamat gud karadyaw an iso pagpaludyo kagahapon nagmalampuson an ato unang kalihukan para sa 57th founding anniversary ng RMN DXRS. Palapdan pa namo ang serbisyo pinaagi na sa iban pa na mga community outreach program sa musunod na mga buyan o atangi kami sa sunod namo ng kalihukan isab iban sa pagpaludyo ng Nestle Philippines jay ato sab mga himuon pa na event sa sunod na buyan sa Mayo particular na dinhi sa tunga na syudad dito sa Barangay San Juan o andam-andam anato ang mga sari-sari stores na dool dinhi na mga barangay and Washington sa Taft dinha sa may Barangay Lipata o dinhi sa may Barangay Luna hanto na diyan sa Barangay Sabang andam-andam ang mga sari-sari stores tungod sa ato lain na sab na aktibidad o paludzuhan gihapon ini sa ato na Nestle antighimo nan Milo. So sa sunod nato na mga informasyon sa mga balita, andam-andam mga motorista kay jari good news.
Posible na daoy dako na rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa sunod na semana o kuman umabutay na Martes. Kundiin tagtuhuan na moabot na sa sobra kuyang 8 pesos sa kada kilo o kada litro ang pag-ubos na presyo sa diesel. Subay sa unang upat ka adlaw na trading sa world market ang tagbana-bana na mag-utro ang presyo ng petrolyo sa mga musunod. Gasolina mo ubos ng 40 centavos kada litro, diesel mo ubos ng 8.50 ang kada litro, ang kerosene mo ubos isab ng 11 pesos ang kada litro. O gahinoon pwede pa na mautro ang presyo tungod kay may nabilin pa na isa ka adlaw ng trading asa dili pa dadon na ma-finalize ang adjustments. O sumaya sa report may ubos ang presyo ng petrolyo nang dato nakalabay na adlaw human na butyag ng Washington na matud pa uswag na ang negosasyon kabahin na sa subli na pag-abri sa Strait of Hormuz. So ikatuyo ini na rollback sa presyo ng diesel taga-tuhuan na mo mahitabo sa sunod na semana. Pizza 28 posible kaisaban ang 6 ang takna sa buntag pagka pizza 28 na Abril. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita ato isab na siren na mihimo isab akuman na nadugang na mga pagpaybayo isab nato ang kagamhanan na padadyon unta na paghimo na nadugang na mga pagtaglaong himo na mga lakang isab sa ato ang kagamhanan para dinhi matubag man lamang ang mga krisis kuman sa kamahal ng mga palaliton na diin daya isab gihapon nan inin pagtaas permanente na petroleum prices adjustment na inin na presyo sa petrolyo. So kuman naghimo nagatinguha isab nato ang kagamhanan na matud pa ang dugang ng mga programa diyon sa mga kabarangayan labi na sa mga naglisod nato na mga baranggayanon labi na diyon mga baranggayanon na diin naglisod kay wayay pangitaan wayay ila panginabuhian o kuman ang taghatagan sa taga-sugyot sa mga local government units na kinahanglan na tan-awon ako na uno ang mga tagbati kuman daya o resulta na ini na krisis sa petrolyo sa enerhiya. So kinahanglan ang pagtaglaong paghimo nato anan mga dugang sab ng mga lakang sa tagsatag sa kapang pamilya tungod ang kay halos sa tanan na mga palaliton adyaoy gajud pagtaas. Ini nato programa tagapaluduhan na sa ato ng Tanduay Ram 5 years tibay na loob tibay Tanduay celebrating 100 years of Ram excellence. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita taghimuan kuman ng mga dugang pa ng mga himo ng kalihukan sa pipila ka mga eskwelahan sa kolehiyo na ila taga himo na mga pagpaningkamot sa pagsimple lamang sa mga graduation ceremonies kuman human sa mga graduation o moving up ng Department of Education taga himo kuman na pipila ka mga closing program isab didon sa mga pribadong eskwelahan o ato taga congratulate na tanan na mga naghimo ng ilang mga programa kuman na tuig labi na kuman ang mga graduation ceremonies sa kolehiyo na tagahimo dinhi sa mga pribadong eskwelahan. So happy graduation o congratulations sa ato mga graduates o sa ijo mga ginikanan. Sa ato pagpadadyon tungod kay humanan ni mga graduation moving up sa gikatakda na isab na sa sunod na buyan magsugod na sab ang brigada eskwela ang pagpangandam na isab na nato Department of Education para na sa enrollment o para sa pag-andam para sa sunod na school year 2026 to 2027 o tagtutukan na isab akuman ang paghatag anan inin di kalidad na edukasyon labi na kay jaoy mga sugyot akuman na daghan paghihapon inin ato mga tinun-an sa elementarya na dili may bayo mobasa sa labi na sa pampublikong eskwelahan. Sumaya sa report 85% ng grade 1 to 3 pupils ang dili paghihapon na may bayo mobasa
So ini amon na pinakabag-o na mga kalambuan kuman ang mga bata na dili mahibayo mo basa iprioridad na ang kuman sa Department of Education para na sa sunod na school year 2026 to 2027. Kuman Hunyo 8 na ang pagsugod na isab ng school year 2026 to 2027 o gamit tumaw isab ang problema sa kakuyangon ng classrooms. Kada gazud enrollment magkuyang ang mga classrooms og tagbutyag na sobra 160,000 ka mga classrooms na kuyang. O ang Department of Public Works and Highways ang tagatahasan kuman ng mga school buildings pero kuman na puno kuman ng korupsyon ng DPWH amo na 22 lamang ka mga classrooms na himo na daton 2025 o kuman sigurado na mo tumaw na isab ang mga kakuyangon ini na mga classrooms pero dili pa ini ang numero unong problema lamang na DepEd mga school buildings mas dako pa na problema sab mga bata na daon sa grade 1 to grade 3 ang dili mahibayo mo basa ini ang dapat tutukan ng Department of Education sa umabutay na school year o pag-abri sa klase sa school year 2026 to 2027 o kung dili ini matud pa masulbad ang problema ng Department of Education sa mulong mo hamtong gadud ini mo resulta gadud ang mga kabataan na kundiin ini pasingod sila maglisod gadud ini sila kung dili ini masulbad ng Department of Education kay sumaya pa sa report 85% ng grade 1 to 3 pupils dili maradyaw mo basa o dili may bayong basa natumbok ang mga kabataan sa 131 ka mga eskwelahan sa Region 8, Region 9, sa Region 12. Maradyaw gani iya mapilan karaga. Ang mga amo na eskwelahan ang sigurado na dili nahatdan ng tabang ng Department of Education o pwede sab na napasagdan ang mga eskwelahan. Ano may asahan tuod sa mga bata sa ini na mga tungaan na waya mahatagi in taon ng suporta gikan sa DepEd o pwede ang mga magtutudlo isab an may problema kung di gani may bayuan na bata sa imong kita na ay problema sa mga magtutudlo uno na ya nila mapahibayo dili mapahibayo pagbasa ang mga bata so i-blame sa mga magtutudlo kay dili plastar an ila sa nansakto an ila pagtudlo kasamtangan jaon sa krisis sa edukasyon sa Pilipinas nandiyato nakalabay na tuig tagbutyag ng Philippine Statistics Authority na 18 milyon ka mga seniors and junior high school students na naggraduar nandiyaton 2024 ang dili pa mahibayo mo basa sa nan makasabot ng ila tagbasa sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment PISA nangulilat ulahi karadyo ang mga Filipino students sa math, science o reading comprehension. O bagsak na hagsa ini sa creative thinking assessment na taghimo anan PISA. Og tagbukyag kuman ng DepEd Secretary Sani Angara nandiyaton na Mayo na maghimo sila ng mga eskwelahan ng examinations na pareho ng PISA para masuwayan ang kahibayo ng estudyante sa problem solving o reading comprehension. Sumaya pa sa DepEd, tagaprobahan na nila ang 131 milyon ka pesos para sa literacy intervention sa mga eskwelahan. Ang pagpagawasan ini na pundo ang nakigtambayayong isab ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2. O kuman na may pundo na may pundo na para sa literacy recovery ng mga tinunan sa grade 1 to 3, pwede na dadyo na makaikyas na o maluwas na sa dili mahibayo ang mga bata. Kay inin ka usahay ka wayay kamang aga-agan ang isa sa mga rason an mo na daghan Pilipino ang padadyo na naglisod. Kay kung dili ka tuod gajud mahibayo way mo natunan samot ka kalisod an naka matud pa kakuyangon nan kahibayo ang mga Pilipino an amoy mi take advantage na mga pagpangilad o kasamtangan isab na mailad gajud ng mga politiko tagamit ra kay kung ignorante ka amo gani na kung dili ka edukado ka dali ra ka gud mailad kay mailad pa gani ang mga edukado kay mga manglare gud sab ini mga edukado man na mga kawatan mga kurakot
So taga butyag pa na kung ikaw way kahibayo, dali ra gazud mailad. Kay ja isa mga gamiton sa nila nila mga kahibayo sa pagpangilad. So kung arangan na maka-eskwela, arangan mahibayo, sigurado na matuldo ka na. Ang pag-take advantage na nin ato mga politiko sa mga ignorante na mga masang Pilipino. Kung ang tanan unta, gazod ng mga Pilipinhon, ang maka-eskwela, dahil naman gazod ang kudya mo matunan, dya ay magtudlo. Dili na sila, di na sila mapahimuslan, di na sila mapahimuslan ng mga politiko sa natagamit lamang sila sa ila kaugalingon ng mga interest. O amoy ini ang taglaong na dili na sila matud pa mapahimuslan ng mga politiko na ang kagalingon lamang ang tag-tanaw nila. So ini ang ngayon sab natutukan kay daghan ang ato mga masang Pilipinhon na waya makaeskwela, ignorante sa balaod. Amo daon na pagpanahonan na eleksyon dali ra pero masabi ni magpasabot na ang mga waya tagamit ang gawas sa tagamit ang mga masang Pilipino daghan sa gazod. Ang himuan ra na kapital ini na mga diyon gani wayay kahibayo ng mga Pilipinhon. Tagamit ra ng mga politiko para sa ila kaugalingon na interest. O unta tinud-on gazod anan na ato ang kagamhanan labi na sa Department of Education natutukan ang kakuyangon guman ng mga problema didon sa Department of Education labi na kay magsugod na sab ang enrollment o magsugod na ang klase sa Hunyo. Nato oras at tatak alas 8:59 na o gikatakda tuod na ipaigadyo na sab ang mga programa na ato ang kagamhanan para didon sa mga kabaranggayan dadon ini didon sa mga tawag pa na mga iban pa na mga hilit na mga barangay. So naghimo kuman na preparasyon isa ba nato ang kagamhanan sa pagbisita gihapon sa iban pa na mga mainland barangays sakop pa sa syudad human na taghimo ang mga paningkamutan kuman na matod na mga services na libre didon para dili na magkanikani sa syudad ang pinaagi na sa ini na People's Day program. Okay, dinhi na tapos na saban nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point second portion na Saturday edition labi na kay Sabado kuman daghan na sa nagbagot-bot ang kay imbis man labas sila hahinay o waya sila agasin ng tubig sa Jokuman na buntag. Amo lagi ni ang taglaong na ato city nan kadumayahan ng Surigao Metropolitan Water District na jaoy gazud kakuyangon huyaw na gazud o mulungtad pa hangtod sunod na tuig inin kahuyaw o inin El Nino. Sumaya pa ng pag-asa sa pagbana-bana sa forecast mas mugrabe pa ang heat index. Amo jaon na naapektuhan na nato watershed o tinudan sa tubig diyon sa parang o ini ang rason uno na wayay mga agas ng tubig dinhi sa ato mga gripo labi na dinhi sa ubos na bahin sa taas na bahin o dao pay gazud mga daot na mga linya sa inin tubig amo jaon na rang ang pagpandadyaw tagpan repair o pahimangnuan ng kadumayahan ng Surigao Metropolitan Water District na ang tanan gazud magtipon agasan gay kamo ng tubig pagtipon kamo kutob sa matipunan mapunduhan ng tubig kay dili matagna na mas grabe pa ang sitwasyon sumaya pa sa pamahayag sa gipagawas na El Nino alert na pag-asa. So kinahanglan na magtipid mag-usik na tubig kay grabe ang mga water concessionaires kuman na nagantos, nagsag-ob in town, natukaw sa ilang mga katuygo na ninin tungang gabi tungod kay maghuyat-huyat na moagas ang ilang mga gripo. So adyo kamo pag usik-usik na tubig. Ini amoy ato ang mga pahimangno sa tanan nato ang mga water concessionaires kung nuaga sa ijo, adyaw nijo pahimusli o kinahanglan lamang
manggazod na ang tanan maggabaton sa pagdaginot, paggamit dili mag usik-usik nan tubig. Okay? Dinhi natapos na saban ato ang panag-iban sa ato programa nga straight to the point para kuman na adlaw og salamat tuod sa ato mga nagtan-aw din sa live stream kay Gina Mondano Montanier, Teofano Laplana, Pitalio Jr. og kay Randy Archaga Santisas, Diana Rose Arzilagan, Tessie Canyeti, Gina Mondano Montanier, kay Churina Nefi. Churina Nefi, good morning. Salamat sa iso pag-iban dinhi sa ato ang programa. Kay iban ako diri sa control lang sila si J.O. Bataan, Perly Fernandez o nato mga intern diri sila Zap Pilan, Jun Arpilieda, Bray Cabrisa, hain naman ani nato mga OJT. O doon sa may transmitter site sa Barangay Sabang, si Gerson Dudong Quijano. Ako si Radyoman na Gaydol Futsu Marajaw na Sabado. Straight to the top. RMN